Oras, alas 12:37. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Biyernes, August 25, 2023. At narito na ang mga balita ngayong tanghali. PNP Chief Police Brigadier General Benjamin Acordo Jr. binisita ang mga pulis sa Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. African swine fever sa barangay Kukuro sa bayan ng Magsaysay nang galing daw sa mga mangingisda. TESDA magtatayo ng 150 milyon na halaga ng training center sa lungsod. Approval ng ECC extension permit ng RTNMC sa Sangguniang Panlalawigan pinalagan ni Board Member Nieves Rosento. Pag-alis ng disenyo sa mga silid-aralan kailangang sundin ng mga guro ayon sa DepEd Provincial Director. Sa balitang kuyunon, COMELEC aga pa alba sa magang pangangampanya para sa Barangay IG-SK election. Sa showbiz balita, Miss Silka Palawan Coronation bukas na gagawin. Sa balitang Good Vibes, Barbie doll POV sa Palawan most shared ngayon online. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Paraan. Kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo Di ba ang dami mong bayarin? Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars, palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya, hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking naitutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita 1 with DYPR.
22 minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita sa unang pagkakataon. Matapos maitalaga bilang PNP Chief, dinalaw ni Police Brigadier General Benjamin Acordo Jr. ang Palawan Police Provincial Office Command na kanyang pinamunuan noong taong 2014 hanggang 2016. Sa kanyang command visit, binigyang pagkilala ni Police Brigadier General Acorda ang ilang opisyal ng pulis mula sa City Police Office at Provincial Police Office. Binigyan ng sa Police Service Anniversary Special Award si Police Lieutenant Colonel Mardy Azares bilang Special Individual Awardee. Special Unit Awardee naman ang 2nd Palawan Police Mobile Force Company ng Palawan Police Provincial Office. Individual awardee naman bilang Best Senior Police Commission Officer for Administration si Police Colonel Ronnie Bacuel na Chief of Police ng Puerto Princesa City Police Office. Best Senior Police Non-Commissioned Officer naman for Operation si Police Staff Master Sergeant Gilbert Gabinete. PSA Unit Awardee naman ang Puerto Princesa City Police Office at ang Puerto Princesa City Mobile Force Company. Special Unit Award bilang Highest Accomplishment in Arrest of Wanted Person ang Palawan Police Provincial Office. Highest number of criminal gang members neutralized ang Puerto Princesa City Police Office at highest crime clearance and solution efficiencies ang Puerto Princesa City Police Office. Binigyan din ng medalya ng kasanayan si Police Lieutenant Colonel Ronnie Bacuel, ang Chief of Police ng Puerto Princesa City Police Office at si Police Staff Master Sergeant Gilbert Gabinete mula naman sa Police Station 2 ng Puerto Princesa. Binigyan din ng medalya ng kagalingan ang mga opisyal mula sa Palawan Police Provincial Office, Police Lieutenant Colonel Raul Paduga Rigala, Police Lieutenant Colonel Salvador Tabi, Police Lieutenant Colonel Romerico Remo, Police Staff Master Sergeant Anthony Alimane, Police Staff Sergeant Mark Ian Gatchalian mula sa Rojas Municipal Police Station, Police Staff Sergeant Michael Dave Jacobo mula sa Palawan Police Provincial Office, Police Corporal Earl Isog ng PDEU ng Palawan Police Provincial Office at mula naman sa Puerto Princesa City Police Office, binigyang pagkilala or medalya ng kagalingan si Police Lieutenant Colonel Marvin Immaculata, Police Lieutenant Colonel Jeffrey Abunales, Police Major Pearl Manel Marzo na Commanding or Chief of Police ng Police Station 1 ng Puerto Princesa City Police Office, Police Major Noel Manalo ng PS2, Police Staff Master Sergeant Gilbert Gabinete mula sa PS2 pa rin. Special Unit Awardee naman ang Rojas Municipal Police Station bilang overall rank 1 sa pamamagitan ng kanilang Chief of Police na si Police Major Annalyn Palma at Batarasa Municipal Police Station overall rank 2 na pinamumunuan naman ni Police Major Dennis Acosta. Ang Taytay Municipal Police Station naman ay overall rank 3 na pinamumunuan ni Police Major Branson Caramto. Ang Cuyo Municipal Police Station rank 1 mula sa mga island municipalities na pinamunuan ni Police Captain Marvin Herrera. Balita 1 with DYPR. Sa ibang balita pa, ang African Swine Fever sa Barangay Kukuro sa bayan ng Magsaysay nang galing daw sa mga mangingisda. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita 1 with DYPR. Maaari lang umano na ipagbawal at pagpasok at pagdaong ng mga mangisda sa mga isla ng Palawan at maaari lang na mawalan sa manisa ama ito sa nagpakita ng Palawan
ay gagawin ito ni Board Member Aresto Gonzaga para lang maiwasan ang African swine fever na makapasok sa buong lalawigan. At niwala kay ito na ang ESF na pumatay sa mga alagang baboy sa barangay Puro Bayan na Magsaysay ay galing sa mga baon ng mga mangisda na mula sa mga probinsya na may mga African na swine fever. Hindi kasi namamatay ang virus kahit sa mga naluto na nakatay, kaya malaking posibilidad sila ng mga mangisda ang ESF at maaari hindi na nakakapit sa mga kagabitan at puputan ng mga mangisda ang virus. Kaya ang daw ito sa bahagi ng Norte ng Palawan ay maaaring nasiwan nila ang mga virus at lahat ng mga posibilidad na ito ay teorya ni Board Member Aresto Gonzaga, ilang committee chairman ng agriculture ng Sangguniang Panlalawigan ay hindi malayo na ito ang nangyari. Bago siya naging board member ay sa agriculture ng pamahalang panlalawigan sa Nanditiro. At dahil hindi mapipigilan ang mga mangisda sa pagpasok sa mga isla ng Palawan, ay nanawagan ito sa mga mangisda na sila mismo sa sarili nila ay tiyakina na iwasan ang pagdadala ng mga karinang baboy mula sa ibang probinsya para mapigilan pa ang nakakatakot na posibleng dago nakakaharapin ng lalawigan ng Palawan sa paglumipat sa ibang munisipyo ang ESF dahil tiyak na malulugmok umano ang ekonomiya ng Palawan. Ito na umano ang pinanamahan dati sa posibleng mangyari sa panawagan na mag-ingat ang mga isla, lalo na sa mga nasa isla dahil naungan ito mula sa iba't ibang lugar ng bahagi ng Pilipinas kung saan nakakalibot sa Palawan ang mga may African swine fever. Romy Luzares, para sa Diwasya, puso ng mga Palawan. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita pa, nagsagawa ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Mimaropa ng consultative meeting sa mga stakeholder para sa planong 150 milyon na halaga ng Regional Innovation Training Center na itatayo sa Puerto Princesa City. Ayon kay Regional Director Angelina Carion, ang pasilidad ay makakatulong para sa patuloy na pagpapalakas ng agritourism sa Palawan at Puerto Princesa. Ang Regional Innovation Training Center ay may facility para sa research, production at innovation gamit ang high-end technology. Sabi ni Carion, bahagi ng planning phase sa pagtatayo ng proyekto ang isama ang local government unit at stakeholder. Ang proyekto na 2-story building ay tatayo sa loob ng 8 buwan sa Puerto Princesa School of Arts and Trades o PPSAT. Ang mga estudyante na Regional Innovation Training Center ay sasanayan sa mga programa na may kinalaman sa tourism at farming. Ang Regional Innovation Training Center ay hindi lamang magde-develop ng manpower para sa tourism sector, makakatulong din ito para mapalakas ang information technology innovation sa Palawan. Naglaan din ang TESDA ng espasyo para sa mga content creators para makatulong silang mapaganda ang kanilang outputs dahil isa silang makakatulong sa digital marketing. Balita Uno with DYPR. Approval ng ECC extension permit ng RTNMC sa Sangguniang Panlalawigan, inalmahan ni Board Member Nieves Rosento. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Inutulan ni First District Board Member Nieves Rosento ang pag-aproba sa committee report sa kanilang plenary ang approval sa hinihingi ng Rituban Legal Corporation na extension ng kanilang Environmental Compliance Certificate o ECC para sa kanilang ikinapatayong Additional Pollution Control Facility sa kanilang minahan. Hindi daw kasi ito kasama sa ECC na mayroon ngayon na ang RTN. Ayon kay Board Member Rosento, bakit papayagan na mabigyan agad ng permit ang RTN? Ganyan, dapat na may consent dito ang mga katutubo o kaya ang tinatawag na certificate precondition na galing sa kanila. Hindi daw kasi basta na lamang na nakapag-inspection ang mga board member ay agad na itong aaprubahan. Hindi din umano ng hulugan na
na kahit na responsabling pag-minahan at napatunayan ito ng RTN na ay hayaan na lamang na batang maibigay ng sangguniang ng panlalawigan na ang kaukulang permiso na hindi kumpleto sa papeles at na dapat na sundin na. Ayon sa bukala, ang ginawang site inspection na ng halos lahat ay nagmanifesto ng pagiging maayos at pagiging responsabling minahan ng RTN. Kaya nararapat na napubuhan o aprobahan ang kahilingan nito. Maliban kay Board Member Rosento na pinahanapan ng dagdag papeles, ang RTN ay ang approval naman nito ay depende sa desisyon ng mga board member kung saan sa haba ng kanilang deliberasyon ay nauwi ito na-i-break na lang muna at pag-usapan na lang muna ang pinag-uusapang extension ng ACC ng RTN. At kung sakali man na maidaan sa Division of the House ay posibleng matalo dito si Board Member Nieves Rosento dahil nag-iisa lamang siya na kumukontra sa extension ng ECC. Romel Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ari, handog ng Paleco ang libreng medical consultation para sa mga miyembro nito at kanilang pamilya linggo-linggo tuwing araw ng Miyerkules, Huwebes at Biyernes na gaganapin sa Paleco Main Office mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Unang 10 pasyenteng makakapagpalista ang tatanggapin sa bawat araw na nabanggit. Ang araw ng Miyerkules ay para sa mga OBGYN cases, samantalang ENT cases naman tuwing araw ng Huwebes. Tuwing Biyernes na may pediatric cases ang tatanggapin ng kooperatiba. Bukas ito sa mga miyembro ng Paleco o iyong nakapangalan sa kanilang koneksyon ng kuryente at maging sa kanilang asawa at anak. Kung single naman ang mismo miyembro, bukas naman ito para sa kanilang mga magulang. Magdala lamang ng katunayan tulad ng birth certificate, marriage certificate at valid government ID. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Matamlay na ba ang sex life? Stress? Pagod at problemado? Wala na bang ibubuga pagdating sa kama? Red Alingatong! Red Alingatong! Para balik sigla ang buhay may asawa. Nakakatulong din sa menstrual problems, internal bleeding, prostate enlargement, sexual performance enhancement. Nakaka-regulate din ng menstrual cycle. Red Alingatong capsule. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong capsule. FDA approved. Balita Uno with DYPR. Balitang Kuyunon. Sa atang balita
balitang kuyunon, Comelec aga pa alba sa magang pangampanya para sa barangay ig SK election. Ang balitang kuyunon yatid ganatan ni Ms. Nanette Pijapo Trampe. Balitang Kuyunon. Ang Commission on Elections o Comelec aga pa alba sa mga kandidato para sa barangay ig Sangguniang Kabataan Elections kontra sa magang pagkampanya bagong opisyal nga campaign period. Ang hindi agdason sa kasugwan may mong sampan ni disqualification o pagkapriso. Ing pabunayag dahil ang Comelec nga ang honoraria para sa mga serbisyo sa eleksyon ay ingwat din nga 10,000 pesos alin sa 6,000 pesos ang aglubas. Kakaswa ng mga kandidato nga mga magapangampanya bago sanda magsumitir ang Certificate of Candidacy o COC. Ing padumdum ni Comelec Commissioner George Garcia nga ang pagsumitir ang COC para sa 2023 BSKE ay impisa sa August 28 tigka September 2, maintras ang kampanya ay impisa October 19 tigka 28 lamang. Ang gun ban, public works ban, pagbawal sa mga social services, babawalin din da impisa August 28, pwera lamang kung tugutan sanay ang Comelec. Ang pitsa nga daan mamandun ang opisyal nga umpisa ang election period, animan saram din ipadaso ng labi rin ang Section 80 ni ang Omnibus Election Code. Ang mga aplikante para sa SK, Minister 18 ng edad pero hindi sobra sa 24 sa adlaw ang eleksyon para sa SK. Nanette Pijapo Trampe para sa DYPR, Balitang Kuyunon ang sakaunan sa tagipuso ni ang mga Palawenyo. Balitang Kuyunon. Matamang salamat Ms. Nanette Pijapo Trampe sa ibang balita pa. Pag-alis ng disenyo sa mga silid-aralan, kailangan sundin ng mga guro ayon sa DepEd Regional Director. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Police report. Kailangan umano na tumalima ang lahat ng mga classroom teachers sa utos ng kalihim ng edukasyon at Vice President Sara Duterte sa pag-aalis ng mga dekorasyon sa loob ng silid-aralan dahil may mabuti naman umano itong dahilan na nakikita para sa mga mag-aaral. Kaya sa pasukan na sa susunod na linggo ay dapat malinis na ang mga silid-aralan. Ito ang bilin ng DepEd Regional Director Gilbert Sagsag sa nakaraang regional online press conference kung saan naiwasan na umano ang paglingon ng mga estudyante sa mga nakasabit sa dingding ng schoolroom at direkta na silang makikinig sa mga guro na nag-lecture. Bukod pa na hindi naman umano kilala ng mga batang malarawan ng mga nakasabit kaya hindi ito dapat na ilagay doon. Bukod pa sa sobrang puno na umano ng dingding ng isang silid-aralan kung kaya't marami ng distraction sa mga bata. Pinag-aaralan umano ng kalihim ng edukasyon na ang kanyang desisyon bago itinag-utos sa buong bansa. Bagamat may mga pagpupulong panggawin kung may mga dapat pa bang matira o isabit sa mga dingding ng silid-aralan. Depende sa muling pag-uusap ng kalihim at ng mga pinuno ng Department of Education dahil walang exemption sa pagpapatupad ng utos na ito kaya dapat matiyaka ng bawat school head na naalis na ang mga dekorasyon sa unang araw ng pasukan sa August 29, 2023. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita 1 with DYPR. Maraming salamat Romy Luzares, ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng scholar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina.
City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala. #palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, Miss Silka Palawan Coronation, bukas na. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contrevida. Showbiz Balita. Bukas na gaganapin sa Robinsons Mall, Palawan ang coronation ng nagbabalik na binibining Silka Palawan 2023. 12 kandidata ang rarampa bukas, ganap na alas 5 ng hapon, at ang mananalong dilag ay lalaban pa sa regional competition sa Mimaropa. Bago sasabak sa final coronation naman, kalaban ng iba pang mga taga-rehiyon sa bansa. Oktubre ang national pageant nito. Inaabangan ang binibining Silka noon sa Palawan. Dito nagsimula ang karera ni Imelda Schweghart bago sumalang sa showbiz at iba pang national pageant. Host ang programa bukas si DJ Popoy ng MOR at si Ate Kim. Joy Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At sa ating balitang Good Vibes, most shared ngayon online ang mga larawang gawa ng Palawenya medtech na si Latter Rain Jumawan. Point of view ng Barbie doll sa iba't ibang destinasyon sa lalawigan ang ginawa nitong content. Sabi ni Jumawan na inspire siya sa isang post na nakita niya sa Iloilo kung saan mga abandoned places naman ang paig ng larawan. Pero ayaw ni Jumawan ang mga inabandonang lugar kaya nilagyan niya ng Barbie doll concept na tampok ang mga atraksyon sa lungsod at lalawigan gamit ang Photolip AI art editor. Makikita sa pictures na nag-post si Barbie sa Baywalk, sa Tabon Cave hanggang sa Sabang at sa iba't ibang cafe sa lungsod. Hindi daw ini-expect ni Jumawan na marami ang mapapahanga sa kanyang ginawang mga larawan. Bagamat in-expect na niyang marami ang makaka-relate dito dahil marami naman ang nakakakilala kay Barbie. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 1,000 ang share ng kanyang post sa Facebook page na LR Jumawan. Si Latter Rain Jumawan ay tubong Barangay San Pedro sa Puerto Princesa City. Balitang Good Vibes. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Biyernes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa Lunes.
Balita Uno with DYPR dito lamang po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon at happy weekend. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. Atenda, alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.